everyone, good morning. So our Bible verse for today is all about John 8:36. So ang title po ng topic natin for today is 3 Steps to Freedom, Sex and Theology. Yan. So patungkol pa rin sa theology ang pag-uusapan natin sa sex and theology. So sabi nga dito is yung topic natin is patungkol sa sex and freedom. Yan. Ito ay madalas pinag-uusapan sa Biblia. Unfortunately, hindi ito napag-uusapan sa pamilya. Sa Biblia, maraming mga verses sa Bible na tinatalakay ang topic dito. Pero pagdating sa bahay, hindi natin pinag-uusapan. So, isang paalala lang na sa atin or bilang magulang na kapag ito ay hindi na napag-usapan sa bahay, biblically speaking, yung mga anak natin, lalakas sila na iba yung magtuturo sa kanila. At kapag hindi na unawaan ng mga anak natin yung sex from the perspective of the Bible, they will learn it from the perspective of the world. Matututunan nila sa perspective ng social media, ng mga classmates, mga kaibigan, or mga nakakasalamuhan nila sa school. At kung saang mga lugar. And you're gonna like the result of that bilang magulang. That's why dapat matutunan nila biblically sa umpisa sa bahay natin. God designs sex to be the gift of joy within the covenant of marriage. So, yung regalo to ng Diyos sa atin ng tao within the boundary of marriage. Sin, however, distorted, turning it into bad shape. True freedom is not simple desires. It's surrendering to Christ in Him. In Him, we set free from slavery to lust. So, sabi dito na sa John chapter 8 verse 10 to 11 na maganda dito kasi is merong isang babae, she was caught adultery or in the act of doing sexual intercourse sa hindi niya asawa. So, according to the law, dapat siyang batuhin. Pero, merong nangyaring kakaiba. Dito sinabi ni Jesus Christ, sige, kung sino sa inyo walang kasalanan, siya yung unang bumoto. Ay nagsusulat si Jesus Christ sa dupa. At pagtingin niya is wala na sa mga tao, diba? Jesus prayed enough and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you." Jesus declared, "Go now and live your life of sin." Umuwi ka na. At mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Go and sin no more. So, yung first teaching natin for today is Christ set us free from sin and shame. Tayo kasi bilang mananampalataya, marami tayong nagawang kasalanan sa buhay. Marami sa atin na may maling relasyon, merong we committed premarital relationship, or ano pang ibang sitwasyon, pero meron tayong nakakahiyang ginawa in the past. Lalo na sa time na sa Biblia na merong isang babae, diba? Natingin sa kanya ng community is mababang uri kasi nahuli siya na nakikipagtali sa hindi niya asawa. So, yung sa panahon natin ngayon, conservative mas lalo sa panahon nila. Kaya nga, sobrang falling na ang kapalit is babatuhin hanggang sa mamatay, diba? Ang nagkasala sa kanila sa kasalanan adultery.
dito hindi siya kinondon ng ating Panginoon. Sa halip, pinalaya siya mula sa kasalanan hanggang sa tinatawag nating shame or stigma. Kaya kapag nakakalala ka sa Panginoon, ito yung beginning point of your time kung saan pinalaya ka na sa mga kasalanan mo in the past. At sa tuwing magkakasala ka, merong forgiveness. Pero tandaan natin, along with forgiveness, meron din tinatawag na discipline. Kung mahal ka ng Diyos, didisiplahin ka niya. So kapag didisiplina ka niya, dumadaan ka sa huwag mo isipin na pinabayaan ka. Kung dumadaan ka sa disiplinaryo ngayon, mahal ka ng Diyos, kaya ka na dinidisiplina. How much more tayo na lubos na iniibig ng Diyos, of course, didisiplinahin niya tayo kasi mahal niya tayo. Number 2, Christ free us from condemnation. So, therefore now condemnation for those who Christ in Jesus. Ngayon nga ay wala ng kahatulan sa mga nakay Hesus Kristo. Ano ibig sabihin nito, diba? This is ito yung tinuturo ito yung talagang mamahalin mo sa gospel. Marami tayong nakommit na sexuality, pornography, or dumaan tayo sa mga current or in the past. Meron ang bawat isang naging struggle or na lahat tayo kasi nag-struggle pagdating sa ganung issues. No one excuse, diba? Sa pagdating sa ganitong tukso. Pero ang sinasabi na banal na kasulatan, pag ikaw na kay Kristo na, wala nang kahatulan. Ibig sabihin, lahat ng nakakahiyang ginawa in the past, lahat ng kasalanan natin in the past, kung ano man yan, lahat ng yun ay kasama ng pinako sa ating Panginoong Hesus Kristo. So, He took our sins and shame away from us. At siya yung pinarusahan dun sa krus ng Kalbaryo. Then Jesus Christ was condemned on the cross on our behalf. So, pagka sobrang makasalanan mo, sinasabing hindi ka karapat-dapat sa Diyos, nakakahiya ka, kung ano man accusation na yun, or maybe yung sarili mo, isip mo, or kapitbahay mo, or kahit sino man nagbubulit sa'yo, lahat ng nakay Kristo, there is now no condemnations. Wala na mga kahatol. Kasi yung Diyos nga, hindi tayo hinutulan tao pa, kaya yung Diyos nga, minahal tayo, niligtas tayo tignan natin yung, diba, yung babae sa John chapter 8, no one condemn you, neither do I. Kung hindi ka kinondemn ni Jesus, wala magkakondemn sa'yo. If you are not condemned by God, there's no one condemning you. Kung hindi ka hinatulan ni Diyos, sinong taong pwedeng humatol sa'yo? Diba? So, Christ set us free from condemnation while Jesus Christ is on the cross. Lahat ng kasalanan natin pinarusahan na. Hence, we have freedom in Christ, freedom from sins, freedom guilt from condemnation also. Christ set us free to live for God. Hindi lang naman dinurog ng ating Panginoon yung kadena na humahatak sa atin or nagko-connect sa atin sa kasalanan na umaalipin sa atin. Ito rin ay pinalaya na tayo upang mabuhay para sa Diyos. We are set free to live for God. That's why, huwag mong isipin na pinalaya ka ng Diyos mula sa kasalanan para mabuhay sa iyong sarili. No? You are set free from sin in order to live for God. Kaya, pag-isipan natin mabuti, siya sa atin natin mabuti, are we living for God? Tayo ay nabubuhay kanino ba? Para sa Diyos o para sa ating mga sarili? And bilang application is there is a 3 step to freedom na kailangan natin i-apply sa buhay na. Number 1, renew our mind and lifestyle. And
Number